itapat nyo lang sa oil strip. Okay, reset. NMAX Gaming naman, yung big bike ko hindi na nagagamit. April, gamitin natin yan. So ito na, dala ko na yung receipt, warranty guidebook, warranty booklet. Tapos connect natin sa Y-Connect. On natin yung Bluetooth ko sa cellphone, Y-Connect. Dapat naka-on yung Y-Connect mo para ma-record yung fuel consumption. Malalaman mo na yung battery ng cellphone ko kasi nakikita dito. Yo, what's up mga kaibigan? Dito na tayo sa Tanay Pililla, Bandarisha. For today's video ay pupunta tayo ng PAMI and share ko sa inyo ang first PMS, Preventative Maintenance Service ng Yamaha NMAX Tex-Max. Right, sa preventative maintenance, sabi naman sa kasa, kung pinanood nyo yung aking video at saka nasa warranty booklet na dala ko, kailangan dala nyo kapag magpapa PMS kayo sa Yamaha or any branch ng Yamaha. Yung 4 coupons nun ay 3 labor. So hindi din yung labor 300, 400 pesos. Makalibre ka ng any branches. Punta lang tayo ng PAMI Laguna. Kasi nga lalabas na yung ORCR ko. Mamaya pag-usapan natin yan. Dito muna tayo sa PMS. Ang PMS natin ay 1,000 to 1.5 kilometer. Papacheck niya or 1 month old ng motor ay kailangan niya ipan-change oil. Yung langis ito ay galing pa sa planta, di natin alam kung anong brand at anong Yamalube ang nakalagay dito, no? So kailangan pa-change oil niya. Pero itong motor ko nasa almost 500 km pa lang. So pwede natin ipa-change oil para sure ball na maganda yung langis na nakalagay sa ating motor. Pero sabi naman sa sa dealer sa kasa, based in their experience ay mas maganda kung 500 km change oil na. Pero sa warranty booklet ay sa 1,000 or 1.5 papa-change oil. Ang importante ay ma-change oil yung engine oil, saka sa transmission oil or yung gear oil, ma-change oil niya. Engine oil, change oil interval niya is every 3,000 km ayon kay Yamaha. Kaya yung pre-service nating apat, every habawa nag-change oil ka ng 1,000. So next change oil, second PMS mo ay nasa 4,000. Then 3,000 ulit yung change oil interval. So 7,000 kilometer pa-change oil ulit, pangatlo. Tapos yung last PMS, yung pre-labor ay 10,000 kilometer. So, ano na ba yung check? Siyempre yung air filter, yung brakes, yung hose, fuel hose, tapos yung mga cables, brake pads, tapos yung mga sensor, yung mga nandito kung wala bang may ilaw diyan sa panel nyo, yun ang check. Halos lahat. Yung pre-play ng throttle sa brake lever, yan, check yun. Ano ba lang isang pwede dito? Mas maganda kung synthetic or semi-synthetic. Kahit ano doon ang ipang-tension natin, mas okay, no? Yun lang naman ang maintenance niyan. Napakamura. Depende na sa langis. Anong langis? May Amstel, may Motul na pang scooter, yung Power LE. Kung ako yung pipili Pero kung gusto ng Yamalube, yun ang pipiliin ko, no? Di ko lang alam kung magkano.
Yung model power LE nasa 438 pesos yata or 450, almost 500 pesos na yun. Tapos yung Yamaha siguro mga 300 pesos, 350 pesos, konti lang diferensya. So sumunod na tayo sa Powers PMS. Kaya ko naman mag change oil. Meron naman tayong pang torque wrench na panghigpit, saktong higpit ng tornilyo. Alright mga paya, so wala na ba? Pag may nalimutan ako, comment na lang kayo, ano? Kasi wala akong listahan. Nag-vlog tayo na wala listahan. Medyo galarga rin yung boses ko, so pasensya na. 30 km rin ride natin. Habang tumatagal, natututunan ko na yung mga features ni NMAX TEX-MAX. Alright mga paya, so usapang ORC na naman tayo, diba? May bagong plaka na, tapos dapat mas mabilis yung labas or pag-apply ng original documents ng LTO registration. Yung nga pala, nabili ko pala yung itong motor ko, NMAX TEX-MAX ng 175,900 kasama na yung LTO registration. SRP talaga, walang dagdag, walang additional. Yun ang legit na walang additional. Kay Premio Corporation, tinatawag ko siyang Premio pala ang bigas doon. Sabi naman sa Premio Yamaha PAMI, 10 to 15 days makukuha na yung ORCR original documents. Nakarehistro ka na pag may original documents ka na, ORCR. Di lang alam kung meron ng plaka. Sa pag-apply pala, kailangan na ng inyong LTMS portal account para ma-screenshot yung mga info mo, profile info, saka phone number. Kailangan updated talaga para ma-text ka, tapos yung email address dapat updated. Yan, habang nabili ko na to, after ng 3 working days ay naka-receive na ako ng email ni Yamaha, ni LTO, na may order na ako on processing na yung aking application ng LTO registration ng NMAX TEX-MAX. March 7 nakuha ko yung motor, tapos March 12 nag-email na sa akin si LTO. Pag ganoon na mayroong OR, di ka pa pwedeng di mo siya pwedeng print, di pa siya valid kapag wala pang CR, Certification of Registration. Kailangan magkasama yan, dalawa, hindi pwede isa. Kaya hindi pa valid yung OR lang. Nagantay pa tayo ng ilang araw. So maybe ang pinagantay ko ay 2 weeks. 2 weeks ang pinagantay natin para magkaroon ng ORCR. 2 weeks. Kahapon March, ano ba ka date kahapon? March 21 nag-text na sa akin si Yamaha Premio. Pwede na raw maklaim yung ORCR ko, nasa kanila na. Saka mayroon ng plate number. Di ko lang alam kung plate number sa CR or plaka mismo. Mamaya makita natin, no? Grabe ang bilis din ng nilang process. Tatanungin nyo kung bakit yung iba sinasabi 2 months, 3 months. Siguro depende na sa dealer. Dito sa dealer na nakuhanan ko, mabilis sila mag-process. Kahit noong 2019 yata, 2017, nung kumuha ako ng NMAX version 1. User din ako ng NMAX
Tapos nagbenta ako ng B1, tapos nag-Aerox S, yung ABS version. Ang tagal ng tricycle na. Oh, wag kang overtake ng kanan. Yun ang wag nyo gagawin, yung overtake ng kanan. Nakakainis kayo. Pag na-aksidente, sorry po. Oh my God. Ingat po, ingat. Ingat po. Sabi overtake. Ingat kayo nawala nga yung mga aksidente sa Marilake. Dito naman napunta sa Bugarin. Doon kasi may polis na nakaantabay. Dito wala. Sip na sip. Nagbalaw na mga mote. Yan na lang mga payo. Malapit na tayo kay Fami. Yamaha Fami. Kukunin natin yung RCR. Tapos first PMs tayo for preventative maintenance service. Gagawin natin papatensyon lang. Okay naman yung mga cables ko. Okay naman yung sensor ko. Walang problema. Saka pag tension, i-reset yung oil trip. Yan, alright, mga ating first PMs ng ating motor. Gagawin lang dyan change engine oil saka gear oil. Sabi nila kahit hindi pa palitan ng gear oil, para sa akin palitan ng gear oil para fresh na natin. Yan, alright mga PM. Pakita ko lang yung panghangin. May tip sila na dalawa. Parang sa ways yung dati. Tapos yun ang boss nila na babata. Parang di siya makalat. May skin. Tapos kudos sa Yamaha Fami Premium Corporation. Andun yung tools nila. Nice. Kahit malayo, sulit naman. Dito tayo sa loob para hindi tayo makastarobal, para malamig. Tapos yan, kakabit na yung ating plaka. I-plaka na yung motor natin. Bilis. Alright. A few minutes later. Alright mga pengo, tapos na mag first PMS, first preventative maintenance service. Maganda yung kanilang working area. May pit 1 saka pit 2. Katulad sa Wayson, saka yun yung hose ng air hose nila. Ang ganda. Saka malinis ang kanilang working area. Saka yung mga tools nakaayos, well maintained and organized. Saka ngayon nakuha ko na yung ORCR. Kung makikita nyo pa mga pengo, ang laki na ng ORCR. 10 working days nakuha na natin yung ating ORCR. Yun laki. Ang color nito kulay black. Tapos meron ng plate number, 3 years registration to. So 2028 pa yung expiration nito. Nagpa-Xerox na rin sila ng OR para magamit natin. So Xerox copy na rin magagamit natin. Hindi na tayo magpa-Xerox. So goods. Alright, napakabilis sa inyo. Yung mga bagong biling NMAX, nakuha nyo na ba ang inyong ORCR? Sa akin nakuha ko na 10 working days. Bali umabot ng 15 days, 17 days. Kasi yung Sabado Linggo hindi kasama. Okay, so right, kaysa isang buwan. Kaysa sa isang buwan maghahantay sa ibang dealer. Center stand ko. Ha? Naputol ng pusa. Center stand? Oo. Nahanap kami ng peso, wala rin. Wala rin. Order pa yan. Wala rin. Sa planta. Sa planta wala rin. Yun lang.
Ha? Camera po. Iwa. Thank you. Ingat po. So, na-cancel, di ba? Tignan natin kung na-reset yung oil trip meter. Tignan natin. Baka nalimutan ni Sir. Menu buttons. Sa settings tayo. Tapos, information saka reset. Tapos, lagyan natin sa maintenance reset. Yun na. Di nga niya na-reset. Kung i-reset yan, itapat nyo lang sa oil trip, press check button, itong menu button or select. Then, okay, reset. Zero na, zero. Yan, yun ang pag-reset. Madali lang. Siguro, gumalang muna tayong palumban. Tara na. Check natin lang kung ano yung performance na post PMS natin. Yan natin, nakatibot pa lang ngayon is sports mode natin or S mode. Kasi ngayon ma-vibrate siya. Nanginginig yung manibela. So ngayon ay dahil bago pang andar, mukhang okay naman. Dahil synthetic yung nilagyan na lang is Yamalup, yung kulay puti yung takip. Pang Yamalup scooter na all synthetic. Polysynthetic siya. Ay siguro hindi siya magaspang. Dati kasi magaspang no? Subukan natin ng medyo malayo-layo. Mga 10 minutes na biyahe kung magbabago yung performance. Or yung kapag mainit, kung mainit na. Ayos Kailangan talaga mag-change siya ng 500 km Kasi magaspang yung takbo kapag hindi pa na-change oil mula ng pagkabili sa dealer. Saka yung gear oil, pinapalitan ko na rin. Pero ang iba na mekaniko, hindi pa nila pinapapalitan. Nakakabantik tayo ng 80. 84. Panalo. Matiring siya, nawala yung vibration. Dapat talaga nag-change oil no? Tingnan natin sa halimbawa, mabagal na takbo natin. Tingnan natin yung vibration. Sa tingin mo talaga, walang vibration yan. Kahit anong langis. Yan na right, mga friend So magkano yung nagastos ko sa pag-change oil? Wala pang 500 pesos ang nagastos natin. Bali 465 pesos. So yung ating langis na Yamalup scooter na kulay puti yung takip, ang price nila sa Yamaha PAMI is 345 pesos. Ang gear oil na kailangan pala, dalawa. 100 ml yung isa. So 200 ml. Di ko lang sure kung tama yung nilagay or sobra. Comment na below kung tama. Kasi yun sa ating sa manual 100 cm3 yung tamang dami ng gear oil. Tapos ang engine oil ay 1 litro lahatan siya, 345 pesos. Tapos dalawang gear oil 60 pesos ang isa, 120 pesos yung gear oil natin. Tapos ang total na nagastos sa atin ay 465 pesos. Yun, alright mga pingo. So na-change na. Maganda yung performance saka S-mode ako. Hindi siya ma-vibrate na masyado. Ano lang, nararamdaman ko yung power ng motor, yung may konting vibrate. Normal na sa ganitong scooter yan. Saka tumaas ang torque pag naka S-mode. Kaya may konting vibration. Sa T-mode, walang vibration. Nararamdaman nyo na parang dragging. Wala na, tuyo naman. Okay, alright. Success yung ating change oil. First PMS.
Na-share ko naman lahat yung price, saka yung plaka. Tapos yung gear oil. Tapos yung nagastos natin na engine oil. 345 plus 120 equals to 465 pesos lahat ng nagastos natin. Napakamura lang ha, mga pengino. Kamura lang ng kanilang tsaka free labor yan. Magkano labor? Hindi ko rin aral yun. Baka 200 pesos to 300 pesos. Yan, mga ganyan. Right, dito tayo sa Lumban Town Marker. Yan. Advantage ng synthetic kasi sa mineral base na engine oil. Mas maganda siya sa sa long ride. Hindi kagad na susunog. Matagal ang heat ang tawag heat protection. Yan. Maganda yung heat niya. Hindi madaling masunog, hindi magbabawas. Yan. Iyan na, na-share ko na ang force PMS natin dito sa Yamaha NMAX Tex Max 155 2025. Alright, mga pengo. Abangan uli sa susunod na episode. Alright, mga pengo. Stay safe and race always. And bye-bye.